Binatawan na ng disciplinary action itong kontrobersyal na congressman ng Dasmariñas. Ah, Dasmariñas City, si Kiko Barsaga. Alam naman natin itong si Kiko Barsaga. O tinatawag din itong si Kong Miao. Si Miao Miao. Oh, actually, ako nga, ang ini-expect ko nga sa kanya, expulsion eh. Hmm? Ang ini-expect ko, i-expel siya. Pero hindi, naging mabait pa yung mga kongresista eh. Naging mabait pa. 60-day suspension lang ang ipinataw sa kanya. Mga kabunyog, mga kababayan. Alam niyo mga kabunyog, malungkot din sana na ano eh. Ako kasi human rights lawyer ako. Nagtuturo ako ng constitutional law. So constitutional law, ano ako. So siyempre, gusto kong i-uphold yung Constitution. At sa Constitution, mayroon tayong Bill of Rights. Yung karapatan mong maghayag ng gusto mong sabihin, yung karapatan, yung freedom of expression mo, yung freedom of speech, lalo pa sila at congressman, mayroon pa nga silang parliamentary privilege na hindi sila pwedeng kasuhan ng cyber libel or libel sa kanilang mga speeches sa Kongreso. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ano ka na, magiging bastos ka na, unethical na ang ginagawa mo. Yun naman ang problema dito kay Kiko Barsaga. Mga kabunyog, mga kababayan, tayo naman, pinaglalaban naman natin yung freedom of speech. Pinaglalaban naman natin ang freedom of expression. Kahit nga ako, yung mga viewers ko, pag mga DDS, okay lang. Wag lang kayong maging bastos. Pero, basta't wag lang siyang maging bastos, okay lang yon. Kasi freedom of expression yon. Freedom of speech. Human rights yan. Pero ito kasing kay Kiko Barsaga, bastos naman na to eh. Saka nakakawalang ano na. Kumbaga, kung ano-ano nang ginagawa. Nananawagan na pasukin daw ang loob ng Forbes Park, nananawagan ng paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas, mga ano na yan eh. Kumbaga, ano siya, yung kanyang pag-criticize sa mali, okay yun. Kung mali, i-criticize. Sayang nga eh. Ano pa siya, youth. Dapat pagkabataan ka. Tingnan nyo naman yung dating congressman ng yung dating representative ng Kabataan Party List, si Raul Manuel. Yun, hindi naman yung bastos eh. Pag mali, kinikriticize no ni Raul Manuel, ang korupsyon. Pero hindi naman yung naging bastos. 511, anong ibig sabihin 249? Pabor na patawan siya ng 60 days na suspension. 249. 5 yung kontra, 11 yung abstain. The House Plenary suspends Barzaga for 60 days due to disorderly behavior. Yan yung ground. Dinisiplina siya na masuspend ng 60 days due to disorderly behavior. Ngayon, sino yung 5? Sino yung 5 na na kumontra sa kanyang suspension? Yung anak ni Loren na kongresista, si Leandro Leveste. Yun, isa pa yun. Magaling din sana yun, matalino. Kontra siya sa corruption. Kaya lang, mga ganitong issue, bakit niya sasamahan dyan si Barsaga? Sa bagay. Ano siya? Hindi rin natin. Ganun din ngayon si Attorney Renico, yung representative ng Kabataan Party List, si Renico. Pero ito, kabataan pero bastos eh. Tapos gagamitin niya yung freedom of expression. Kaya nga ngayon, tuloy, nagbutuhan yung mga kongresista, 249 ang pabor na siya i-suspend ng 50 days. 5 lang yung kontra. Ang 5 kontra na yan, yung anak ni Marcoleta, sino pa ba ang mga bumoto sa kanya, na pabor sa kanya? Si Suntay, yung sa bagong henerasyon party list, sino pa ba? Si Eli San Fernando. Yan yung mga alam nating bumoto, kinontra yung suspension niya. Si Libeste, yung anak ni Loren Legarda.
Iba rin ang ano nun, iba rin ang agenda nun ni Leandro Libeste. Minsan okay, minsan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ha? Oh, itong si Barsaga, nakakalungkot na yung ano mo, pag dahil sa ginawa mong mga statements, pag sa mga ano mo, disorderly behavior, mga speeches niya, nadisiplina siya ng ganyan. Actually, kung matapang ka lang, kung matapang ka, ang mali, pinupuna mo, ay paglalaban natin yan. Kaya lang ito kasi hindi na eh. Iba na rin itong si Kiko Barsaga. Ha? Kumbaga, ano ito? Nababastos na yung kamera, hindi niya narirespeto yung kahit nakakalungkot. Kasi kung nga human rights lawyer ako, constitutionalist ako, tinuturo ko yung constitutional law to Bill of Rights, yung freedom of expression. At ako mismo, eh di ba ano nga ako eh, pinaglalaban ko yung mga Bill of Rights na yan, freedom of expression. Kaya lang ang problema, hindi naman na ano eh, hindi na freedom of expression yung ano, bastos na eh. Oh, kaya ganyan. Ngayon, nagsasalita siya, ay ang mga pinagsasabi niya, ano na naman. O kaya pinatayan siya ng mic. O, pinatayan ng mic kanina. Nakakaano rin sana, nakakalungkot na patayan ka ng mic. Kasi ako, yung malayang pamamahayag, yung malayang ano, paghahayag ng mga ano mo, saloobin mo, opinion mo, pinoprotektahan dapat yan, pinaglalaban natin yan. Kaya lang ito kasi, ano na rin eh, nasubrahan na rin, unethical na, bastos na. Hmm? Kaya ano ito mga kabunyog, nakakalungkot din. Pero sana, sa 60 days niya na yan na suspension, ma-realize niya. Ma-realize niya na mali yung kaya lang, mukhang mahirap. Kasi ano siya eh, ha? Ano ito, mga kabunyog, sa tingin niya walang mali sa ginawa niya. Ikaw ba naman? Manawagan ka na papasukin natin ang Forbes Park o yun, hindi na tama yun sa congressman. Naglilibot siya sa Mindanao, nagko-consultation doon, tapos sinusuportahan niya yung panawagan ng secession ng Mindanao. Ano ba yun? Pareho din ito ni Attorney Jimmy Bundok. Mga DDS na nananawagan ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas dahil lang hindi nasusunod ang gusto nila. Mag-ihiwalay na nila ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Congressman ka pa naman yun. Medyo talaga, no? Medyo, medyo hindi maganda ang ano nito ni Barsaga. Sayang eh. Yung sanang pagiging kabataan niya, ibig sabihin, ano pa siya. Yung, ano niya, parang katulad ni Raul Manuel, ngayon ni Congresswoman Renico, yung Kabataan Party List. Yun, kagalang-galang yun. Pero itong mga tulad nito ni ano, saka yun si Cardema, yeah, yung Duterte Youth, bastos din yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, so nagbutuhan yung mga kongresista kung anong stand doon sa suspension nga nito. Kasi ang nirekomenda ng Ethics Committee i-suspend. Akala ko pa nga i-expel eh. Akala ko expulsion. Mukhang ano naman, okay na rin yon yung desisyon na yon ng yung Ethics Committee, yung nagdinig ng kaso, nirekomenda nila 60 days. Ayan oh. Voting 249, tapos yung sa Dolomite, yung anak na yun ni Loren, sinamahan si Loren Ligarda, yung mother niya. Oh, ano daw, nakumbinsi niya na daw yung mother niya na okay naman yung Dolomite. Kaya ano eh, nakakalungkot itong mga batang kongresistang ito. Ha? Itong si Barsaga, nagkikriticize sana sa mali, kaya lang, sobra naman, unethical na, disorderly na, parang hindi na congressman, na bata pa naman, dapat sana marunong din siyang ano eh, yung orderly conduct, yung ethical na ano ng lawyer, ay ng ano, pagiging si Leandro Liveste, okay naman, linalabanan niya yung corruption, di ba? Hindi siya tumanggap ng bribe. Pagkatapos yung si Garjola, yung
bilyonaryo na congressman na grabing kontrata rin sa blood control, yun, ini-expose talaga ni Libeste. Kaya lang may mga ano rin, stand din si Libeste na hindi maganda. Tulad nito, oh, ano na yun? Pinaburan niya, pinagtanggol niya si ano, si sino yan? Si Kiko Barsaga. Ang sabi niya, ang rason niya ganito, bakit dinidisiplina pa natin ang kasamahan nating congressman? 'Di ba dapat unahin natin kasuhan yung mga kasamahan nating congressman na involved sa anomalya. Tama naman yung ganun. O di pareho mo gawin, ha? Bilisan mong kasuhan yung mga kasamahan nilang kongresista na involved sa anomalya. At the same time, disiplinahin din yung kasamahan nilang nagiging unethical na. Wala na, hindi naman magkabangga yun eh. Ha? Yung tungkol dun kay Libeste, yung anak ni Loren, bumoto siya kontra sa pagdisiplina kay Barsaga. Ang sabi niya kasi, bakit inuuna pa natin ang pagdisiplina dito kay Congressman Barsaga? Unahin nating kasuhan yung mga sangkot sa anomalya. Hindi naman magka-conflict yung dalawa. Pwede namang kasuhan mo yung mga involved sa anomalya at the same time, disiplinahin mo rin si Barsaga. Di ba? Oh. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, 5 lang yung kumontra. Ang 5 kumontra na yan ay si anak ni Marcoleta, si Libeste, Ligarda, si Suntay. Si Suntay kasi ano talaga yan, DDS yan. Saka yung ano, yung congressman ng Bagong Henerasyon Party List kasama nila Bernadette Herrera. Oh. Yan yun, yan yung ano. At saka si Ili San Fernando yung sa Kamanggagawa Party List. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung nangyari kay Barsaga. Malungkot dahil nga ako nga sabi ko sa inyo, human rights lawyer ako. Hindi naman natin dapat parurusahan ang isang tao dahil sa kanyang paghahayag ng kanyang opinyon. Opinyon ay opinyon. Oh. Kaya lang ito hindi na to dahil sa opinyon, hindi naman to pinarusahan o sinuspend dahil sa kanyang opinyon. Ha? Sinuspindi ito dahil sa kanyang disorderly behavior. Mali na rin. Kikita nyo naman doon ang ginagawa niya habang nagsisisyon, nagla-live doon na ano, meow. Tapos ang mga ginagawa niya, nananawagan ng inciting to sedition na yun eh. Anyway, so yan. Kala ko nga, i-expel. Okay na rin yun na at least kinonsider din, ano, mukhang naawa din yung ano, kinonsider din ng mga kasamahan niyang kongresista, isuspend na lang natin. Huwag na nating i-expel. O kaya lang, dapat, ano na siya, ano na rin siya, kakitaan na rin siya ng pagbabago sa kanyang disiplina na yan. Ha? Kaya lang, mukhang mahirap yan. Ibang klase itong ano na to eh. Kahit yung ama niyan, hindi yan nagdisiplina eh. Naalala nyo nung rally noong 2022? Naalala nyo yung rally noong 2022? Nagsasalita yung father niya, yung napatay na yung yumaong Congressman Pide. Si Pide Barsaga. Si Pide Barsaga noong 2022 presidential elections, Lenny yun. Tapos nagsasalita yung father niya sa stage. I-endorse si Lenny Robredo. Biglang umakyat ito sa stage, itong si Kiko Barsaga. Pag akyat sa stage, kinuha yung mic sa kanyang ama. Tingnan nyo yung kabastusan na yun. Kaya ano na talaga ito? Ibang klase rin itong si Kiko Barsaga. Kinuha yung microphone sa ama niya. Tapos may papel na hawak yung father niya, si Congressman Pidi Barsaga, yung dating congressman. Yung father niya, patay na yun. Mga 1 year ago siguro namatay. Tapos, ang laman ng papel, Lenny Robredo, kasi babasahin niya. Ay ang ginawa nito ni Kiko Barsaga, bakit Lenny ka? Marcos tayo. Marcos. Tapos ganyan siya, Marcos. Ano yun mga kabunyog, mga kababayan? Yung pagiging, kung ano man yung stand mo, kung ano man yung opinion mo, okay, re-respeto ka. Pero maging ano ka naman, ha? Huwag ka namang maging unethical kasi congressman ka. At irespeto mo rin naman yung iba. Ito hindi. Hindi. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung malungkot sa kanya. Yan yung malungkot na sabi ko nga parang dahil freedom of expression dapat sana ipaglaban. Kaya lang
Kailangan din nating i-balance yung freedom of expression sa pagiging ano naman, yung behavior mo naman. Kahit nga yung mga kasamahan niyang DDS, hindi na rin siya sinusuportahan eh. Nawala rin yung tiwala sa kanya at respeto eh. Bakit? Nanawagan ng ano, papasukin yung Forbes Park o yung mga DDS. Ayan, may magaling na tayong leader, matapang. Matapang, hindi natatakot, lulusubin yung ano, papasukin yung Forbes Park. Tapos nung araw na yun, hindi wala naman. Tapos nagrally lang sila dun sa may gate ng Dasmariñas Village at saka sa ano, Forbes Park. Pagkatapos ng ilang minuto, mga ano, hindi pa nga nagtatagal doon kasama yung mga nagrarally. Umalis na, iniwan na yung mga kagrupo. Kaya ngayon, naghinanakit yung mga kagrupo. Sabi, ay wag na tayong maniwala diyan kay ano, kay Kiko Barsaga. Mananawagan ng rally tapos sabi daw walang uwian. Ang dali-dali lang umalis. Iniwan sila, 'di ba? Yun yung komentaryo ng mga kasamahan niya DDS. Kaya kahit sa mga kapwa niya DDS, wala na rin sa kanyang respeto. Wala na rin sa kanyang respeto kasi ano nga, parang wala, naglalaro lang sa kanyang pinaglalaban. Walang kaseryosuhan. Iniwan niya yung mga kasamahan niyang nagrarally kasi sabi niya maglalaro pa siya ng computer. Tapos kinaumagahan naman may hearing sa kanyang kaso sa ano, may hearing, pagdating niya sa court sa ano sa House of Representatives, late siya, tapos na yung hearing. Ang reason niya bakit na late siya, naglaro daw siya ng computer games. Pwede ba naman yun? Kumbaga kongresista ka, maging ano ka naman, responsable. Ayun na nga, anyway, tama lang yan na napatawan ng ganyang disiplina. Mabuti pa nga, 60-day suspension lang. Dapat, ano nga yan eh, dapat expulsion na yan. Kaya lang, pinagbigyan din ng ano, naging compassionate din ang Kamara, ang mga kapwa niya kongresista. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.